Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Tinatago ba ni Torre si Gutesa at iba pa? Sinong iba pa? Yung iba pa raw na mga whistleblowers tungkol dito sa mga anomalya sa flood control. Tinanong si General Torre niyan sa programa nila Ses Drilon, kasi tapos na yung tapos na yung leave ni General Torre. Hanggang lang naman October 31. So tinanong si General Torre, ano na bang plano niya? Ano na bang plano niya? At tinanong din siya tungkol sa plano doon sa may plano ba siya sa politika? O yun, tinanong din siya doon. Pero ang matinding tanong sa kanya, totoo po ba kasi may kumakalat, tinatago niyo raw po si Gutesa at yung iba pang mga whistleblower. Okay, pag-usapan natin 'yon, yung tungkol sa kay Gutesa. Ang tono kasi ng tanong ni Ses Drilon doon sa programa niya na sinusuportahan ni General Nicolas Torre yung mga whistleblowers dito sa mga anomalya sa flood control. Kumbaga, yung advocacy niya laban sa korupsyon. Kasi talagang pumuposisyon si General Torre na sinusuportahan niya itong mga advocacies laban sa korupsyon, lalo na dito sa flood control. Ay itong si Gutesa, syempre lumabas na whistleblower galing pa sa Marines, hindi na ngayon mahagilap. So parang may mga ini-insinuate doon sa tanong ni Sis Drilon, ano po kayo, dati kayong PNP chief, pinuprotektahan po ba ninyo si Gutesa? Kasi may mga kumakalat, nasa protection daw ninyo si Gutesa, tinatago daw ninyo. Pati nga daw po yung ibang mga whistleblowers, pinuprotektahan ninyo. Natawa si General Torre. Sabi ni General Torre, saan galing yan? Saan galing yung na yan? Saan galing yung kaisipan na yan na posibleng tinatago ko si Gutesa? Wala akong alam dyan, sabi ni Torre. May usap-usapan, and I would like to ask you point blank, General, na there are those who believe na sa inyo nakatago si Gutesa, yung witness against former Speaker Martin Romualdez. Not just him, but the drivers and all the other staff of former Congressman Saldico. May katotohanan ba yung ganong usapan? Did they approach you at all? Saan naman galing yan at you're giving me too much credit. I may help pag hiningian ako ng tulong, pero sa ngayon, I just don't see myself in there. So, you were never approached? I don't think that I have any business in that. Totoo naman. Si Gutesa ay mga testigo nila Marcoleta at saka nila Defensor. Ibang grupo naman 'yun, sila Marcoleta eh. Kaya medyo natawa si Torre. Pero syempre seryoso yung tanong ni Ses Drilon, sinagot niya. Sabi niya, wala akong diyan. Wala akong alam diyan kay Gutesa, saka hindi ko hindi ko itatago 'yan. At wala naman akong koneksyon diyan kay Gutesa, sabi ni Torre. Pero yung sa mga ibang whistleblowers, tinanong din siya, yung iba pong whistleblowers, baka pinoprotektahan niyo. Sabi ni Torre, bakit naman ako magpuprotekta sa kanila? Hindi ko naman trabaho yun eh. Trabaho yan ng gobyerno na protektahan yung mga whistleblowers, hindi ko trabaho yan. Ang sinasabi lang ni General Torre, while na nag-advocate siya ng anti-corruption, linalabanan niya mga katiwalian, suportado niya itong mga lumilitaw na testigo laban sa mga sangkot dito sa anomalya sa flood control. Hindi naman ibig sabihin niya na sino mang lumitaw dyan na whistleblower ay kukup-kupin niya dahil lang siya, dating PNP chief. Sa kalinaw din ni General Torre, hindi pa siya retirado. Nasa active service pa siya. Kaya hindi siya pwedeng gumalaw ng mga ganyan. Sabi ni General Torre,
Hindi ako pwedeng magkup-kup ng mga ganyan kasi ano ako, nasa active service pa ako. Kaya lang sa ngayon, floating ako. Ibig sabihin, nasa holding unit. Hindi pa siya binibigyan ng bagong assignment. Pero, nasa active service pa siya. 4-star general pa siya. Kaya lininaw ni Torre na hindi naman siya pwedeng ma-involve dyan sa pagtatago sa mga whistleblower na yan. Maano siya niyan. Magpapaliwanagin siya ng police organization niya. Kahit naman hindi na siya PNP chief, pero nasa ilalim pa rin siya ng disiplina ng organisasyon ng PNP. Kasi hindi pa naman siya nagre-retire. 4-star general pa siya. Kaya lang, wala siyang assignment ngayon. Parang nasa holding unit siya. Pinag-usapan din yung tungkol sa pag-attend niya doon sa activity ng Liberal Party. Sabi ni General Torre, naimbitahan lang ako doon ng kaibigan ko. Hindi naman ako Saka ang alam ko anti-corruption na gathering 'yon. Kaya umattend ako doon. Sabi niya, hindi naman ako member doon ng Liberal Party, linino. Pero ang magandang tinanong sa kanya, may plano po ba kayo sa politika? May plano po ba kayo sa politika sa 2028? Ang sabi niya, hindi niya pa yan pinag-iisipan kasi daw nasa active service pa nga siya. Pero ang sa pagkakakwento ni Torre, umiikot siya. Pumunta nga siya ng Masbate. Sa Aruroy, sabi niya. Tumulong siya doon sa mga kababayan natin doon. Kung ganyan na yung mga ginagawa mo, kung ganyan na yung ginagawa mo, umiikot ka na. Ibig sabihin niya, nagpapakilala ka. Kaya hindi malayo, papasok talaga yan sa politika si Torre. Hindi niya siyempre kino-confirm sa ngayon dahil nga nasa active service pa siya. Pero hindi malayo. At saka tinanong naman siya saan daw ba siya sasama? Wala, hindi niya pa daw yan pinag-isipan. Kaibigan niya lang kasi si Laila de Lima, may kaibigan daw siya na membro ng Liberal. Pero hindi pa daw siya nagde-decide kung ano talaga at kung saan siyang grupo sa politika sasama. Pero hindi niya man sinabing wala siyang plano sa politika sa 2028. 'Yun ang malinaw doon. Hindi niya sinarado na wala siyang plano sa politika. Ang sabi niya lang, sa ngayon, hindi niya pa yan iniisip o dinidesisyonan. Pero hindi niya rin sinabi na wala akong plano dyan sa 2028, huwag niyong isipin yan. Anyway, abangan natin kung ano daw yung posisyon na ibibigay sa kanya na bago, hindi niya pa raw alam. Kaya lang yun na nga, medyo ang nakaka-intriga lang doon, yung tanong sa kanya na tinatago niya ba si Gutesa, yung mga whistleblowers tungkol dito sa issue ng anomalya sa flood control. Sabi niya hindi siya involved dyan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,